At kaugnay pa rin ng eleksyon 2013, makakapanayam natin Senator Loren Legarda kasama ang kanyang anak na si Leandro Legarda Leviste. Good morning po and congratulations, Senator. Maraming salamat sa inyo, Cara, How is there, and lahat na nanonood ng inyong programa. Good morning, Leandro. Ito pong anak ko, nahugot sa kabilang studio eh. Anak ko, si Leandro, hindi naman sanay masyado sa telebisyon, kaya... Pero he's here during the campaign. Tumulong sa kampanya at sa mga lugar na hindi ko pwedeng puntahan, siyang aking representante. Gabi-gabi yan sinusugod lahat ng rally ng barangay. Oh, wow. Barangay. Ikaw na magsalita, anak. Okay, so Senator, maraming nagulat that you were not number one. Consistent sa surveys that you were number one and nag-number one na rin kayong senador. Kayo po, were you shocked that you were not number one? Sa lahat nga ng survey ay nagsabi nga number one, tapos sa final ngayon, pero hindi pa naman two. tapos, ay number two nga. At ayoko naman maging presumptuous na number two ako. Depende po sa ating pagproklama. Ayoko mo sabing, ay, sabi niya panalo siya. Pero since you're asking anyway, una, ako'y nagpapasalamat sa taong bayan at nagpapasalamat sa Diyos na binigyan ako ng pangatlo't huling termino, 2 beses bilang number one noong 1998 at 2007 at ngayon kung tunay yung ating nakikita ay kung number 2 or number 3, ako'y nagpapasalamat dahil hindi ko naman inakala sa buhay ko ay magiging 3-term senator ako na palaging mataas ang boto at ang tiwala ng tao. Pangalawang tanong mo, Cara, ako pa'y nagulat. Kung si Grace kung pong kandidato ay nagulat din, kaming lahat ay nagulat. Pero when you think back, hindi talaga ako nagagulat dahil ito'y parang vindication ng 2004 nang nadaya si FPJ at ang inyong lingkod na ako'y running mate ni FPJ noong 2004. Ang isang anchor nyo kanina ang sabi, ay ma'am, parang divine intervention. Siguro hihiramin ko ang sinabi ng isang anchor. Ganon, parang yun ang tingin ko talaga. And I think really Grace is a competent professional and I'm sure that she will not let her father and her mother down. And ako'y nandyan para sumuporta sa ating mga first-term senators sa haba ng aking eksperyensya sa legislatura. Bakit sa tingin ninyo hindi kayo nag-number one when everybody else predicted that you were gonna top the senatorial race? Naka-apekto po ba sa inyo yung sinasabi ninyong black propaganda a few weeks before the election? Well, ayon sa Pulse Asia na si Professor Ana Tabunda na mismo nagsabi na hanggang nung May 10 at 11, meron silang hindi na linabas na survey but it came out after the elections na tumaas pa nga ako maski after nung black propaganda, May 10 at 11, 2 days before, no, 1 day before the elections ay naging 55 ako. So, ayon na rin sa iyong ama na mas magaling siguro mag-analyze dahil siya social scientist, ay hindi naman sa bumagsak except that tumaas pa nga ako, except na bumulusok at tumaas yung ratings ni Grace and we welcome that and we support her in that. So, pero you were shocked that you were not there. Sorpresa ng panandalian, siguro mga 1 minuto, 2 minuto. Pero sa mga survey naman, kasi hindi naman foolproof, ang tawag ba doon? Hindi naman Foolproof yung mga surveys. resulta na eksakto talaga. Tayo naman ay handang maglingkod kung 1, 2, 3, 4, 5 ay senador po. Siyempre, masaya nung number 1 ako 2 times. Ang buhay naman, may talo at panalo. Panalo ako sa senador, talo ako sa vice-presidente. 2 beses number 1, number 2 sa pangatlong beses. Hindi ko akalain sa aking buhay na aabot ako ng ganitong kalayo. Diba? 20 taon akong mamamahayag. Ang ganda-ganda ng karir. 2 termino akong senador, number 1. Ang dami ko naman batas na nagawang nakakatulong. Binigyan pa ako ng pangatlong pagkakataon. So whether number 1 or number 2, you're happy with that? Or number 3, or basta makapaglingkod. And that, for me, that's an overwhelming majority. At kung tama yung computations na e-exceed ko pa yung aking 18.4 million votes, napaka swerte ko naman na ganun kamahal ako ng taong bayan. So, I'm really overwhelmed and very, very grateful. Lubos pong aking pasasalamat sa taong bayan sa napakalaking mandate na binibigay sa akin. You talk about when you ran for Vice President twice, right? Twice, two times. Nung una yung kay FPJ noong 2004 at kaya tinatawag ko itong parang vindication ng pandaraya na hindi kami nakaupo ni FPJ at namatay na nga siya noong 2004. Okay, so tumakbo kayong Vice President and you lost in 2 races.
Pero ang taas din ng expectations ng mga tao. Sa tingin niyo po ba parang hindi ba naging kampante kayo dahil you know that you were sure to be number one in this race na parang, kumbaga sa surveys kasi palagi nung vice president kayo. Yeah, magandang tanong yan. No? Ikaw lang nagtanong ng ganyan ngayon. Hindi naman sa ako hindi nangampanya at kampante. Kampante ang mga local government leaders pero ako sobrang trabaho. In fact, si Grace used to tell me, pati sila Cheese, sabi ni Grace, Ma'am, ang gulo niyo, paano ba yung palagi number one? Teach me how to do. Then I was giving her tips on what to do. Pero lahat ng puntahan kong governor o mayor sasabihin sa akin, huwag ka na mangampanya. Gamagayin sila. Hindi mo sa tinataboy ako, yung pabiro, panalo ka na eh. Panalo ka na eh. Ganon. So, siguro naging kampante, because siyempre masilin laban sila. Pero ako, I was campaigning like I was number 13. Pero ito, meron disadvantage ako ngayon that I became 53. It's not old age, Naging duwag ako. Totoo. Ito, it's okay. I'm not perfect. Nung bata-bata ako, first term ko, kaya pang umikot talaga. Hindi dun eh. Nakatatlong beses ako muntik na mag-crash sa helicopter. Kaya hindi ako nakasakay ngayon ng helicopter. Hindi ako nakahopping mula sa iba't ibang lugar. Pangalawa, hindi rin ako makasakay ng maliit na eroplano dahil sa... Kaya yung anak niyo po ang nag-iikot? Ay, hindi ko rin pinapayagan sumakay ng helicopter okay. maliit na eroplano. Kaya ang na-cover kong lugar ay mas maliit mas konti compared sa ibang kandidato. Yun. Kaya... At baka siguro yung mga ibang botante, kampante rin, mananalo na naman yan si Loren. Hindi naman. Alam nyo, gaya ng pinakita ng Pulse Asia nung April 51, tapos nung May 10 at 11, pagkatapos po nung Black Prop na ginawa nila na hindi naman totoo, but that's a different issue, ay umakit pa ng 55. It's not that nakampante or whatever reason, it's just that tumaas talaga si Grace. And I think that's really difficult to explain by the pollsters or by the scientists, but divine intervention and a clear vindication of FPJ in 2004. Sabi nga nila, ano yan? FPJ Loren all over again? Kasi pati si Cheese na spokesperson ni FPJ, nasa top 5, di ba? Top 3, top 4. Si Nancy, anak naman ni VP Binay, na campaign manager namin ng 2004. All in the top 4, top 5. It's just, it may not be accurate, but that's just what other people say. Okay. Yung isa sa mga malalaking issues nung time ng campaign, ay yun nga, yung last minute na black propaganda against you. Ikaw, Leandro, how did you feel when naglabasan itong ganitong mga klaseng balita, batikos tungkol sa iyong nanay? Well, syempre po, malungkot dahil ang mga pamilya po ng mga kandidato ay silang mas lalong na-epekto sa mga issue katulad po nito. At bilang isang kabataan, ikinalulungkot ko rin po na yan po ang level ng ating politics sa bansa na ito, unfortunately, minsan. Pero proud na proud po ako na maganda po ang mga sagot ng aking ina sa mga alegasyon na ito. Sa tingin ko po, maliwanag na siya po ay may malinis na record at siya po ay nanindigan para sa kanyang malinis na record. Usually, ma'am, pag ganitong black propaganda, ang unang naapektuhan kasi pamilya. Pamilya. No? Oo. Ang sabi ko sa anak ko, huwag ka na sumabak sa politika, anak, dahil napakasakit. Alam mo, Kara, and I say this in front of live television, 20 years akong naging mamamahayag, napakalinis ng pangalan ko. 15 years ako nasa politika at senado, not 1 cent ang aking kinuha mula sa kaban ng gobyerno o anuman. Ang aking malinis sa pangalan, ang aking yaman. Yat ayan ang yaman ng aking ama na 80 years old at ang aking anak na kasama ko sa kampanya na 20 years old. At kung meron, maninira ang magawasak ng malinis na pangalan na yan na minana ko sa aking mga magulang ay ipaglalaban ko. Kaya may mga nagtatanong, bakit ka pa nag-press con? Bakit hindi ka na lang tumahimik? Pag ako'y tumahimik, parang pinabayaan ko na hindi ko nalinis ang paninirang yon dahil maliwanag na sa SALN mula pa ng 2007 yung sinasabing property sa New York na kondong yon. Okay. Itong pag-place ninyo na, well, ngayon, partial and unofficial, ay number 2 po kayo. Does this affect in any way I your... don't want to be presumida kasi wala pang proklamasyon. Baka naman sabihin nila, ba't niya sinasabing number 2 siya? Tonight or tomorrow pa ho ang proklamasyon. So it may change. I'm just grateful for the people. Pero so far, itong standing ninyo, will this affect or may implication ba ito in any way sa inyong mga political plans in the future?
Kakatapos na natin ang kampanya, political plans na naman. Ay, alam naman, tinatanong na lagi yung Pahingahin- 2016. Pahingahin mo naman kami. Pero siguro, uulitin ko na. And I must say, it's the nth time I'm being asked that question. Right. Siguro, i-tape ko na lang, tapos ipa-play ko yung play. Hindi po ako tatakbo for higher office. Tatapusin ko yung aking termino, 2013 hanggang 2019. Ako'y nabigo sa pagka-vice-presidente noong 2004. Hindi kami nagwagi ni FPJ at yan ay pinrotesta ko at pinaglaban ko sa Korte Suprema. Napakasakit na nangyaring yon. Talagang masakit nun. Ang nangyari sa aking mabubuhay nun, it's not for me. Noong 2010, tumakbo ko, yun talagang hindi ako nag-wait, talagang talo ako sa pagkabise. Sa pagkasenador naman, 2 times ako naging number 1. For the 3rd time ko matutuloy ngayon, number 2 sa anak ni The King. Ano pa bang hihiling ko sa buhay? Tama na po yung 3 yun. Huwag na niyo ako itulak kung saan-saan pa. At itong desisyon na ito happened even before this campaign. Oh, yes, yes. Talagang ayaw nyo na po tumakbo Okay, for kailan? higher Tapos office. anak ko, O, sige, the kailan? children don't Kailan, tell Leandro? lies. Ever since pa po, ma'am, siguro 2010 pa po, my mom has been happy to just be in the Senate and to be a legislator for the rest of her life po. At ikaw naman, meron ka bang mga political Huwag naman. plans? Hindi naman po. Batang-bata pa po ako. At, siguro po, In the tapusin ko future. muna ang aking pag-aaral O bago pag ako natapos mag-isip. ka ng pag-aaral, Well, whatever the case may be po, ma'am, gusto ko po, katulad ng mom ko, na magkaroon ng isang career sa labas po ng politika bago mag-isip na pero pumasok sa political politika. science ang kinukuha mong kurso, Opo, tama? ma'am, pero gusto ko pong mag-abogado muna po. Aha. At papayagan niyo po ba? In my speech in one of the universities sa graduation, I said, follow your heart, follow your passion. So I will let my children go wherever their heart tells them. At di ba sabi ng yumaong Steve Jobs, stay foolish, stay hungry. And I would add, follow your passion, follow your heart. So hindi na po mababago yung desisyon ninyo not to run for higher office? Kara naman, huwag naman. Baka naman, mahaba pa yung 2016 hindi na, eh. 101%. Huwag naman ganyan. Kakausapin ko ang iyong ama. You're happy to be in the Senate. I'm so happy. And if I may mention my laws, you know, again, I'm a proud author, co-author, and principal sponsor of our 7 environmental laws. I'm very proud of that, especially the Climate Change Act. Nag-congratulate nga si Commissioner Sering sa akin. I want to see the full implementation of the Climate Change Act na siyang nagtatag ng National Commission on Climate Change at kung saan tayo ay naglagay ng 500 milyong People Survival Fund sa climate adaptation projects. Kung tatakbo na naman for higher office, malilihis na naman ang aking mga programa at mga legislatura. Gusto ko talagang ipatupad ang aking magagandang batas. Isa lang yan sa 7 na environmental laws na aking ginagawa. Maliban dyan yung solid waste management law. 2001 pa yan, Kara. Pinapatupad ba lahat ng LGU? Hindi. 30% lang LGU. So, ang iikutin kong Pilipinas at i-audit ko, environmental audit, lahat yan. So, marami akong gagawin pa. Alright, before we end, I just have to ask this. How is your relationship with Senator Alan Peter Cayetano? Handa raw siyang makipag-ayos sa inyo. Alam mo, Kara, wala naman akong binabanggit na pangalan sa sinasabi kong press ko noon. So, Team Pinoy man, si Alan man, o maski sino man, we will work well together. Magkikita kami sa aming proklamasyon kung kailan man yun, tonight or tomorrow. At just to be accurate about it, wala po akong pinangalanan nung ako po ay nag-press con. Wala po kayong sama ng loob kay Senator Cayetano? Ako ay taong walang sama ng loob, kasi kanina man. I think that's the secret to contentment and serenity and happiness. Importante ay matuto tayong just to be nice to everybody. But to be fair, wala akong pinapangalanan tao. Alright. Maraming salamat and congratulations Pero again. salamat, really. Thank you to the Filipino people. I've never imagined my life could come this far because it's more than what I ever expected in my life. And I'm ever grateful to the Filipino people. Maraming salamat Yes. and congratulations, Senator Thank Lauren you po. Legarda. And congratulations to you, Leandro Legarda Leviste. Salamat po. Thank you, Cara. Thank you.